Happy birthday, Ian! Hindi siya. Asa na? Ah, okay. Sir, from Gateway Film. Ay, thank you. Pwede po mag-request na invite to watch. Ay, hindi kita mabati ka dito. Ingit ka kasi sa CR. Siya ba yung nasa CR? Oo ba yun? Nasabay ba tayo? Sinong dalawa ni Ian? Uy, thank you. Thank you. What do you think how people will take this movie? Sa akin, bonus yung napakaganda at relevant yung mensahe. I think sa unang-una, it's entertaining, tingin ko. Ako, yun yung sa script pa lang, sa performances, it's entertaining, it's exciting. I think yun yung unang rason bakit gusto ko magparad mga kababayan natin. Entertaining, exciting. I think technically, lalaban siya sa kahit anong international na Fast-paced siya, yung fast-paced. Performances, sound design, cinematography. And then I think sa ilalim nun, napakaganda nung mensahe na tingin ko inherently very Filipino. Direk yun nga, yung performances sa mga artista, especially Richard na for the long, parang tagal niya nang wala eh. So, kumusta? Napakagaling ni Richard Gomez. Like, sabi ko nga si Richard Gomez, kilalang atleta, public servant, nag-excel sa kahit ano niyang gawin. Pero talaga I think si Richard Gomez, ano siya sa atin, regalo siya sa atin bilang artista, as a film star. And in fact, yung henerasyon niya siguro yung last of the film stars, di ba? Nung panahon na hindi pa telenobelang nagahari. Si Kong Goma, yung mata niya, yung mga lingon niya, yung mga galaw niya, pang pelikula eh. Napaka-strong nung anchor ng pelikula dahil sa performance ni Richard Gomez. Pero direct, I think it elevates everyone. Hindi niyo pinasok to sa Film Fest talaga? Hindi talaga. Oo. Hindi talaga. Pero direct, may interview si Goma, sabi niya, naninibago siya first 2 days. Nag-sorry nga siya sa guys. Ay, di namin napansin. Sabi niya, naninibago siya. Pero actually, sanay naman tayo sa lahat ng mga artista na minsan it takes time before you dive into a role. Pero so sa akin, hindi ko napansin na nangangapa siya. Siguro kasi yung level at yung standard ng excellence niya napakataas. At nakita ko nga yun. Eh syempre, ang Richard Gomez, ang nakatrabaho, Ismael Bernal, Lina Broca, of course, Direk Chito Ronyo, Direk Marilu Diaz-Abaya. Parang yan yung kinalakihan ni Goma eh. So, it was talaga a pleasure, a treat to work with him. Na-elevate yung paggawa namin ng pelikula. Si Elijah Canlas nag-sorry raw sa'yo dahil sa pagmumotor. Nag-aral pa lang siya, yung first decade daw. Tumitigil pa, nahihirapan siya. Pero part ng ng Rain is really immersion. So before we shot outside of the workshops, barel, motor, at we take time talaga bago pa mag-shoot yung pelikula na mag-spend ng time para mapag-aralan yung iba't ibang aspeto pa ng craft. Direk yung Film Fest na sasalihan niya, may sinalihan na, and then ano pa yung mga susunod na Film Fest na sasalihan? So in the next few weeks, may mga invitations sa iba't ibang mga film festivals around the world. Nauna na siya sa Milan, Retrospectos, that showed about a month ago. So we'll focus muna on yung run niya dito sa Pilipinas. And then hopefully it has a good run. And then itong December, January, February, focus naman kami dun sa festivals at yung mga iba niyang mga international release. Pero pinaka-importante sa amin, mapanood siya ng mga kababayan natin. Kasi nawala si tinatanong nga sa akin kanina. Sa akin bukas siya. Pero yung pagkawala nung isang character sa ending, sa akin, more than na nagsasenyales na may part 2, sa akin, parang simbolismo yun na ang kasamaan hindi nawawala. Kaya yung pakikipaglaban natin, hindi pwedeng isang beses lang. Kung kahapon mabuti tayo, pwedeng ngayon masama na. So yung paalala na araw-araw kailangan nating makibaka, araw-araw kailangan nating paglaban yung tama. Okay. Thank you.
maraming mga nangyayari ngayon. So, bakit kailangan panoorin yung Ako, I've always believed, estudyante pa lang ako sa UP, na yung industriya natin, yung plataforma natin, napaka-makapangyarihan. Minsan masakit na tenga natin kakapakinig sa mga politiko. Pero ang sarap manood ng pelikula, ang sarap manood ng TV. Yung medium ng entertainment is such an important platform para mapag-usapan yung mga frustration natin, yung mga pangarap natin. And I think it's the kind of movie na pinag-uusapan hanggang saan ba talaga ang willing natin isugal para maayos yung problema natin sa isang lugar, sa pamilya, sa bayan. And sa akin yun yung interesting. Yung pagkatapos ng pelikula, pag-uusapan nyo. Kasi tama ba yung naging desisyon ng nanay, ng tatay? Tama ba yung naging desisyon ng bata? At yun yung mga bagay na tingin ko dapat pinag-uusapan natin ngayon bilang bayan. Ano yung mga sacrifices that we're willing to take? Pero direct, bakit hindi ka dapat tumigil sa pagpuproduce given the situation ng movie industry ngayon? Ako tingin ko, I'm very positive. Positibo ho ang tingin ko sa takbo ng industriyang Pilipino. Over the last few months, ang daming mga gandang mga pelikulang Pilipino. Pero naniniwala ako na kailangan nating manligaw. Kailangan ko manligaw. Kailangan nating manligaw mga filmmakers, mga producers kasi kailangan hilahin ulit natin pabalik yung Filipino audience. We need to gain their trust again. And tingin ko yun yung ginagawa namin sa patuloy na paggagawa ng magagandang mga pelikula, patuloy na pagkwento ng magagandang kwento, making sure yung technical aspects maganda, patuloy nating nililigawan para magtiwala sa atin. So buhay pa ang movie industry? Tingin ko buhay at tingin ko the future is bright. May specific market ba na gusto mong makanood nito? Ako, lahat mahal ang pelikula ngayon, so siyempre challenge sa iba nating mga kababayan. Pero gusto namin mapanood ng mas maraming mga kababayan natin yung ating pelikula. Particularly, gusto ko mapanood ng ating mga estudyante. Gusto ko mapanood ng mga nanay at tatay na may mga anak. Parte nung mensahe niya, obligasyon ba ng mga anak natin na ayusin yung mga problema na minana nila? O meron pa rin obligasyon yung mga nanay at tatay ngayon na baguhin, ayusin para sa susunod na henerasyon. Lagi nating sinasabi, yung kabataan, yung pag-asa ng bayan. Pero hanggang saan natin iaasa sa mga bata, yung mga problema na tayo naman, pwede nating hanapan ng solusyon. So yun yung isang tema na pinag-uusapan ng pelikula. Thank you.